Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming So, salamat! welcome back again sa ating YouTube channel at tututukan po natin ang pagkawala po ni Yusek Cabral. Buhay pa nga ba si Yusek Cabral? CCTV mula sa Ayon Hotel may kakaibang nakita sa video ni Yusek Cabral. Siguro naman napanood nyo na po ang CCTV footage mula sa hotel na pinag-check-inan ni Yusek Cabral bago po ang pagkawala niya. Syempre, sinuri din natin yon at tumugma naman po ang kanyang kasuotan sa na-recover na bangkay sa Cannon Road. Syempre, sinuri din natin ang Crocs na pink. Yan din yung suot niya nung time na nag-check-in siya sa Ayon Hotel. Pero bago po ang pag-check out ni Cabral, kasama ang driver, di ba pumasok siya sa room ni driver. Mga 2 to 3 minutes ang tinagal niya sa loob. Parang sa opinion ko, nagkaroon po ng short meeting kung ano ba yung mga susunod na plano. Maybe kasi syempre, nasa script yan. So, kailangan magtugma-tugma po yung mga lumalabas sa CCTV footage at sa mga sinasabing pahayag ng driver. Nung time na kinuhanan nga po siya ng pahayag, di ba? And also, yung bumalik din yung driver sa Ayon Hotel na hinahanap niya daw si Yusek Cabral dahil hindi niya nga makita daw sa pinag-iwanay niya. So nakita ko din yung CCTV footage noon na nakipag-ugnayan siya, itong si driver, sa front desk ng naturang hotel. Kasi syempre nga, yun yung nasa script, di ba? Dapat maging tugma talaga yan, kaya duda ang mga taong bayan sa pagkawala niya. Kasi hanggang ngayon po, ang daming gulong-gulo sa nangyari kahit nga ngayon, di ba? Hindi pa po alam kung ano ba talaga yung kanyang totoong kinamatay. Ngayon, meron tayong nabasang post mula ito sa Kwento ng Bayan ngayon. Sabi niya, buhay pa? Driver lang daw ang kasama. Crime scene ligtas, walang CCTV, walang masyadong tao. Malayo sa bayan, iwas dumog ng vlogger, tinaon na gabi na tagpuan, bantay, sarado na. May selfie, nakaupo, nahagip ng dashcam, isang dashcam lang ang kumalat. Sakto pagdaan nung nakaagip ng dashcam lumingon. Sa dami ng dumadaan na sasakyan doon, isa lang ang may dashcam. Sasakyan ni Cabral, walang dashcam. High profile official ka at may kinasasangkotang issue, wala kang dashcam. Tanging mga otoridad lang ang nakakita sa bangkay. Driver at asawa, wala kang makitang emosyon. Yung driver kalmado nung gabi ng pangyayari. May eksena na ayaw pang ipa-autopsy, maya-maya pumayag na. Sa Pilipinas lang instant ang autopsy, wala pang 24 hours, may resulta na. Tinalo pa forensic ng US. Sa Lamay Ultimo Media ayaw papasukin. Bakit? Kasi di kasama sa briefing ng palabas nila. Sa buwatan ba ang pangyayaring ito para yung high-profile name hindi na malantad sa anomalya ng flood control? Yung PhD ni Cabral sa planning ginamit na din ba sa sarswelang ito? Kaya hindi po natin masisisi ang taong bayan kung bakit hindi po sila naniniwala na patay na nga po itong si Yusek Cabral. Kasi until now, questionable pa rin po ang pagkawala niya. Kayo bang nakikinig sa update natin ngayon? Naniniwala po ba kayo na patay na si Yusek Cabral? Please let me know. Samantalang may lumabas naman po na write-ups ngayong araw tungkol ito sa CCTV footage. Sabi dito hindi inaasahan ang lumabas sa CCTV. Umano'y ginawa ni Yusek Cabral nagdulot ng matinding tanong. Isang bagong detalye ang muling yumanig sa publiko matapos lumabas ang ulat na may nakita sa CCTV na hindi raw inaasahan ng mga investigador. Isang eksena ngayon ay iniuugnay sa umano'y ginawa ni Yusek Cabral sa gitna ng patuloy na investigasyon. Ang nasabing footage ang naging sentro ng diskusyon, espekulasyon at matinding interes ng publiko. Ayon sa mga source na pamilyar sa kaso, ang CCTV footage ay bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa mga galaw ng ilang individual bago at pagkatapos ng isang mahalagang pangyayari. Sa una, inaakala ng mga otoridad na karaniwan lamang ang makikita sa video, ngunit habang mas pinanood
at inaanalisa ito frame by frame, may mga detaling lumitaw na nagbukas ng panibagong direksyon sa investigasyon. Hindi pa inilalabas sa publiko ang buong nilalaman ng video, ngunit kinumpirma ng mga source na ang nakita sa CCTV ay taliwas sa mga naunang inaasahan. May mga galaw at pangyayari umanong hindi tugma sa mga unang paliwanag na lumabas, dahilan upang mas tutukan ang papel ng mga taong nasasangkot, kabilang na ang pangalan ni Jose Cabral. Nilinaw ng mga otoridad na ang CCTV footage ay hindi pa katibayan ng kasalanan. Isa lamang ito sa maraming ebidensyang kailangang pagtugmain sa iba pang impormasyon tulad ng testimonya, dokumento at forensic findings. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang naturang video ay nagbigay ng bagong anggulo sa kaso at nagpapalalim sa mga tanong ng publiko. Para sa ilang tagamasid, ang biglang paglabas ng CCTV detail ay tila nagpapatunay na may mga bagay na hindi agad lumilitaw sa unang tingin. May mga nagsasabing ang kilos na nakita sa video ay hindi inaasahan para sa isang opisyal na matagal nang nasa serbisyo. Para naman sa iba, ito ay paalala na mahalagang hintayin ang buong konteksto bago maglabas ng matitinding akusasyon. Sa panig ng mga eksperto sa batas, binigyang diin nila na ang CCTV ay kailangang suriin ng maingat. Ang anggulo ng kamera, oras ng kuha at posibleng kulang sa bahagi ng video ay maaaring makaapekto sa interpretasyon. Anila maraming kaso na ang CCTV ay nagmukhang malinaw sa una, ngunit nag-iba ang kahulugan kapag isinama na ang iba pang ebidensya. Habang kumakalat ang balita, hindi maiwasang umani ito ng matitinding reaksyon sa social media. May mga netizen na nagsasabing malinaw na ang lahat matapos marinig ang tungkol sa CCTV. Habang ang iba naman ay nananawagan ng respeto sa due process. Para sa ilan, ang isyu ay hindi lamang tungkol kay Jose Cabral, kundi tungkol din sa pananagutan ng mga taong may kapangyarihan. Sa ngayon, nananatiling limitado ang opisyal na pahayag ng mga otoridad. Ayon sa kanila, patuloy pa ang masusing pagsusuri sa video at hindi muna sila maglalabas ng detalye na maaaring makasira sa investigasyon. Idinidiin din nila na ang anumang konklusyon na ilalabas lamang kapag buo na ang ebidensya. Habang naghihintay ang publiko, lalong tumitindi ang interes sa tanong kung ano nga ba talaga ang hindi inaasahang nakita sa CCTV at paano nito maapektuhan ang direksyon ng kaso. Ang katiyakan lamang sa ngayon, ang bawat bagong detalye ay nagdadagdag ng bigat sa usapin at nagpapaigting sa paghahanap ng katotohanan. Sa huli, ang isyong ito ay muling nagpapaalala kung gaano kalakas ang epekto ng isang CCTV footage sa pananaw ng publiko. Isang video, ilang segundo ng kuha ngunit sapat upang magbukas ng mas malalim na tanong na tanging ang masusing investigasyon lamang ang makakasagot. Buhay pa nga kaya si ex-Jose Cabral? Sa tingin ninyo mga kababayan, buhay pa nga ba siya? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.